Meron na naman nga akong pinuntahan campsite dito sa may Tanay Rizal lang, itong dagat-dagatan. Mahigit 1 oras na biyahe lang mula sa may Metro Manila ay mapupuntahan mo na to. At marami rin silang ina-offer na activities kaya tara, samahan nyo kami. Around 4 PM na kami nung umakyat kami sa may Marilake. Medyo late na para sa 2 PM check-in namin dahil namalengke pa kami sa may Kogyo. Bakit sa Marilake ay payapa naman dahil walang masyadong nagmumotor. Yung arko na lilikuan nyo ay dito sa may tapat halos ng Pico de Fino. Dire-diretso lang tapos kaliwa dito sa may tindahan. Isang mahabang kalsada na lang yung babaybay nyo tapos makikita nyo tong magandang view. Mag-ingat nga lang dahil blind curve yung ibang daan dito sabay sobrang matatarik pa. Kasama na din sa madadaanan nyo itong tawid ilog, ibig sabihin malapit na kayo. Mababa lang naman to at kayang-kaya ng kahit anong motor. Lahat nga kami scooter pero kinaya naman. Pagkatapos yung tumawid ay madadaanan nyo naman itong ginagawang kalsada. As of March 2025 ganyan na yung status niya. Konting abante na nga lang at matatanaw nyo na tong campsite. Sa labas pa lang makikita mo na well maintained na yung area. Yung motor ay sa labas lang din pala, hindi pwede ipasok. Past 5 PM na kami nakarating kaya nagmamadali na kami ma-set up yung mga bagay-bagay dahil magsa-sunset na. Alright guys, dito naman yung spot natin. Dito kami mag-set up ng... Sakit. Hindi, foldable yan, foldable. Peace. Maraming spot na pwedeng pagpwestuhan, kayo na lang bahala kung saan nyo gusto. At dahil nakahamo kami, mas pinili namin yung may 2 puno na pagsasabitan nito tapos may lalatagan ng tent. May mga spot din sa likod kaso nga lang hindi na masyadong tanaw yung bundok tsaka yung lake. Meron din pala silang tag kapag ka nag-entrance na kayo. Meron din tindahan sa labas ng campsite na pwede nyong pagbilan ng mga kulang nyo na gamit. At yung mga binao namin ay mga madadali lang lutuin dahil isang mabilisang camping lang naman to. Nagbaon din kami ng mga card games na pwedeng laruin at napasabak na agad ako. Oh, naman! Gawin mo! Pasikat ko mo yan! Lo, pasikat talaga. Matapos ang kulitan ay kainan na at balak pa sana namin mag-ikot kaso nga lang may kadiliman na. Hindi na rin namin masyadong makikita yung nasa paligid kung sakaling maglakad-lakad pa kami. Kaya doon na lang kami banda sa may pwesto namin. At yung pinagpwestohan naman namin ay nasa pagitan ng 2 swimming pool at dito kami sa may bandang likod nag-swimming. Kahit malamig at nasa bundok ay laban lang dahil kailangan magugas ng katawan at para na rin presko kapag natulog. Kinabukasan pagkagising ay tumambad sa amin yung tunay na ganda nitong dagat-dagatan campsite. Sikat ng araw na humampas sa mga dahon ng puno at iba't ibang tunog ng mga ibon na nakakapagparelax ng aming tenga. Kaya mas mapapasarap pa nito yung munti naming kainan dahil para ka talaga nag-camping sa probinsya. May napansin nga lang ako na parang kulang dahil walang kape. Kaya nagtimpla na ako ng 4 na peraso para sa amin. Hindi mo kang pag-stop na yung tubig yan. Baliw! Uy! Normal! Konting pahinga lang at pagpapababa ng kinain para makapag-ikot-ikot na. Dito sa mga spot na pwedeng picturean dahil sa ganda ng mga design. Na masasabi kong maganda at well-maintained talaga yung paligid. Lalo itong halaman na may korting puso. Na magandang pag-picturean lalo na kung may kasama kang jowa. Pero kung wala, malas. At sa pinaka-lake niya naman ay meron ditong tulay na kawayan. Na kung gusto nyong background ay buong campsite ay dito yung magandang spot. Kung gusto nyo naman ng may bubong, umuwi kayo doon sa inyong dad. Biro lang. Ito yung matutuluyan nyo, nakatabi lang ng lake. Pagkakalam ko, may sariling CR yan at saka lutuan. Another activity pa na pwede nilang ma-offer dito ay yung pagbabangka or balsa. Meron din sila mga bangka na may pedal. Kaso nga lang, no, mga moment na to ay chine-change oil pa tapos CBT cleaning yung mga bangka. Pero all goods lang, kaya picture-picture lang muna at moment-moment lang sa Gedli. Tapos meron din silang overflowing na swimming pool. Siyempre, magpapasikat ang mga batang ilog. Uy, tumakbo po, bang! Plakda naman. Tapos ako parang hinagis na galunggong sa bunganga ng buhay. Sikat ka boy. Tapos ito naman, bibidyoan ko kayo. Kunyari, nagtatawanan kayo. Pero wala talaga akong sinasabi sa mga salita ko. Tawa-tawa ka pa, ha. Mamaya, pag uwi ng bahay, kurot ka sa akin. Ito naman yung kabilang swimming pool na pabilog naman siya. Lumipat na kami dito dahil wala nang mapapasikatan doon at nagkwentuhan na lang kami dito. Pasikat tayo, talon tayo sa tubig. Tara. At dito naman sa kabilang banda, nag-race yung 2 magjowa. Nagkararahan pa sila. Tapos mamaya, pag uwi sa bahay, mag-aaway lang. Lumipat na lang din kami sa pinakahuling pool bago kami umawa. Nagpasikat lang kami, kanya-kanyang talon. Parang mga isda sa loob ng aquarium, oo. Mga pasikat, kala mo ngayon lang nakaligo ng swimming pool, talong pa ng talong kahit saan Bali, ang total ng swimming pool nila ay 3 kasama na tong pangatlo na to sa likod. Baka lang hindi nyo mapansin. Kung may mga katanungan kayo, comment down lang kayo.